tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit na balita ang ating tinutukan ngayon mula sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Dalawang mahalagang base militar ng Iran ang napaulat na sinalakay at binomba kagabi sa gitna ng lubhang tumitinding tensyon sa buong rehiyon. Kinumpirma ng pamahalaan ng Iran na ang kanilang mga pasilidad sa estratehikong rehiyon ng Bushehr at Konarak ang naging target ng marahas na pag-ataking ito, bagamat sa kasalukuyan ay wala pang direktang umaako. Ayon kay Ehsan Jahanian, ang Deputy Governor ng Bushehr na namamahala sa politika at seguridad, ang kanilang headquarters sa labas ng lungsod ay direktang tinamaan ng pagsabog. Sinabi pa niya na isang missile o bala na pinaniniwala ang nagmula sa pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel ang sumabog sa naturang pasilidad noong gabi ng Hulyo 9. Agad na nagdulot ito ng malaking pinsala sa infrastruktura sa naturang lugar. Samantala, iniulat naman ng IRIB ang pambansang telebisyon ng Iran na ang isa pang base ng hukbong dagat sa katimugang lungsod ng Konarak ay inatake rin ng 2 beses sa parehong gabi. Ayon sa ulat, 2 beses na binomba ng mga fighter jet ng kaaway ang naturang base militar. Sinabi naman ni Muhammad Younes, ang pinuno ng distrito ng Konarak, na agad na ipinadala ang mga search and rescue team sa pinangyarihan. Sa kabila ng mabigat na akusasyong ito mula sa panig ng Tehran, mabilis na nagpalabas ng opisyal na pahayag ang Washington. Sa isang ulat mula sa CNN, sinabi ng isang hindi pinangalanang opisyal ng Estados Unidos na walang kinalaman ang kanilang militar sa naganap na serye ng pag-atake sa loob ng Iran. Itinatanggi ng Pentagon na sila ang nasa likod ng pambobomba sa 2 estratehikong base militar na ito na gumulantang, maging ang panig ng Israel ay nagpakita ng katulad na reaksyon ukol sa insidente. Ilang opisyal ng pamahalaan ng Israel ang nagpahayag na wala silang anumang impormasyon hinggil sa partisipasyon ng kanilang hukbong sandatahan sa naganap na pambobomba sa loob ng Iran. Sa kasalukuyan, kapwa ang Pentagon ng Amerika at ang Israel Defense Forces ay nananatiling tahimik at ayaw magbigay ng anumang opisyal na pahayag sa buong mundo. Ang biglaang pag-ataking ito ay naganap matapos ang serye ng pambobomba ng Estados Unidos sa iba't ibang target na may kaugnayan sa Iran sa nakalipas na 2 araw. Ang seryeng ito ng palitan ng apoy ay nagpapakita ng mas malawak at mas mapanganib na komprontasyon sa pagpita ng 2 bansa na naglalagay sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan sa bingit ng isang malawakang digmaan na mahirap nang mapigilan pa ng sinuman. Bilang tugon sa mga naunang pag-atake ng Amerika, gumanti rin ang puwersang militar ng Iran sa pamamagitan ng pag-target sa mga base ng Estados Unidos na matatagpuan sa Bahrain at Kuwait. Kabilang sa mga binigyan ng matinding pinsala ay ang mismong headquarters ng US Fifth Fleet na nakabase sa lungsod ng Manama. Ang retaliatory strike na ito ng Iran ay nagpapakita ng kanilang kahandaang lumaban ng sabayan sa puwersa ng Amerika. Noong gabi rin ng Hulyo 9, naglunsad ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ng 10 ballistic missiles na nakatutok sa mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa bansang Jordan. Kabilang sa pangunahing target ng mga missile na ito ay ang command center na matatagpuan sa loob ng Muwafaq Salt Air Base na isa sa mga pinakaimportanteng instalasyon ng mga Amerikano sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Gayunpaman, mabilis na kumilos ang depensa ng Jordan upang harangin ang banta. Ayon sa pahayag ng militar ng Jordan, natukoy ng kanilang mga radar system ang 8 papasok na missile at matagumpay nilang nabaril at nawasak ang lahat ng mga target na ito bago pa man makapinsala sa lupa. Ipinapakita nito ang mataas na kahandaan ng mga kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon laban sa mga pag-atake ng Iran sa kanilang teritoryo. Sa gitna ng lumalalang labanan at tensyong militar, lumilitaw na patuloy pa rin ang mga diplomatikong hakbang sa likod ng entablado. Isang opisyal ng Estados Unidos ang nagkumpirma na ang mga teknikal na negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran hinggil sa isyung nuklear ay patuloy pa ring nagaganap. Sinabi niya na hindi naging hadlang ang kasalukuyang giyera upang tuluyang putulin ang komunikasyon ng 2 bansa. Binigyang diin pa ng naturang opisyal ng Estados Unidos ay nananatiling tapat sa paghahanap ng diplomatikong solusyon upang maiwasan ang krisis. Gayunpaman, nagbabala ang Washington na hindi nila papayagan ng Iran na magkaroon o makabuo ng sarili nitong sandatang nuklear. Ang posisyong ito ng Amerika ay nananatiling napakatatag sa kabila ng dumaraming biktima at pinsala sa nagaganap na palitan ng mga missile. Sa kabilang banda, binatikos din ng Amerika ang mga naging aksyon ng Iran na anila ay hindi katanggap-tanggap sa ilalim ng kanilang mga kasunduan.
Kabilang dito ang hindi ganap na pagbubukas ng Iran sa estratehikong Strait of Hormuz at ang patuloy na pag-atake sa mga barkong pangkalakal, partikular na noong nagpupulong ang mga pinuno ng NATO sa Turkey. Ayon sa US, hayagang nilabag ng Iran ang mga napagkasunduan nilang dalawa, lalo pang nagpahirap sa sitwasyon ang naging pahayag ni Pangulong Donald Trump noong Hulyo 8. Idineklara ni Trump na opisyal nang nagtapos ang umiiral na ceasefire o kasunduan sa pagtigil ng putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Pangulo ng Amerika, ang pakikipag-usap at pakikipagnegosasyon pa sa pamahalaan ng Tehran ay isa lamang pag-aaksaya ng oras at walang maidudulot na magandang resulta sa hinaharap. Agad namang sumagot ang Iran sa naging deklarasyon ni Trump. Ayon sa Tehran, ang mga pangunahing probisyon sa Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa noong buwan ng Hunyo ay ganap nang nawalan ng bisa dahil sa mga mapanghamong pahayag ng Pangulo ng Amerika. Nagbabala ang Iran na haharapin ng Washington ang napakadelikadong kahihinatnan dahil sa kanilang unilateral na pag-atras sa napagkasunduan. Ang mabilis na pagbagsak ng mga diplomatikong kasunduan ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga eksperto sa geopolitics. Marami ang naniniwala na ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring humantong sa isang ganap na digmaan na hindi lamang magpapasiklab sa gitnang silangan, kundi magkakaroon din ng malubhang epekto sa buong mundo. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng Washington at Tehran ay nasa pinakamataas na antas sa kasaysayan. Dahil sa banta sa Strait of Hormuz na siyang pangunahing daanan ng supply ng langis sa buong mundo, nagbabala ang mga ekonomista sa posibleng pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang Pilipinas bilang isang bansang labis na umaasa sa imported na langis, ay tiyak na maapektuhan kapag tuluyang sumiklab ang digmaan sa rehiyon na magpapataas sa inflation at magpapahirap sa kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan. Sa harap ng krisis na ito, nanawagan ng iba't ibang bansa at pandaigdigang organisasyon tulad ng United Nations at European Union para sa agarang de-escalation at pagbabalik sa lamesa ng negosasyon. Hinihimok ng internasyonal na komunidad ang magkabilang panig na magpakita ng maximum restraint upang maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo at pagkawasak ng mga buhay ng mga inosenteng sibilyan sa buong rehiyon. Samantala, ang mga karatig bansa sa gitnang silangan tulad ng Jordan, Bahrain at Kuwait ay nagpapatupad na ngayon ng mas mahigpit na mga hakbang sa seguridad. Ang pagiging target ng kanilang mga teritoryo sa palitan ng seryosong pag-atake ng Amerika at Iran ay naglalagay sa kanila sa isang napakahirap na sitwasyon kung saan kailangan nilang protektahan ang kanilang sariling soberanya laban sa dalawang naglalaban ng bansa. Sa pagtatapos, nananatiling lubhang pabago-bago at mapanganib ang sitwasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang pag-atake sa mga base militar sa Bushehr at Kunarak ay nagpapakita lamang na ang sigalot ay hindi na lamang basta banta sa salita, kundi isang aktwal at marahas na labanan na may malaking potensyal na magbago sa takbo ng kapayapaan at seguridad sa buong mundo sa mga susunod na araw at linggo na darating. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan sa gitnang silangan at ang magiging epekto nito sa ating bansa at sa buong daigdig. Ako po si News Anchor nag-uulat para sa Global News Pilipinas. Manatiling ligtas, mapagmatiyag at may sapat na kaalaman sa mga balitang nagaganap sa ating paligid.